Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Yan, nandito naman tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Pangulong Bongbong Marcos binatikos na naman ng mga pinklawan dahil sa kanyang pagbablog. Nagsasayang lang daw ng sweldo na tinatanggap mula sa Hanggang ngayon mga kaibigan, yung mga dilawad di pa rin makamove on. taong bayan. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan, kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, Pangulong Bongbong Marcos binatikos na naman ng mga pinklawan dahil di umano sa kanyang pagbablog na tila nagsasayang lang daw ng sweldo ang ating Pangulo na tinatanggap niya mula sa taong bayan dahil imbis na atupagin ang kanyang obligasyon sa kanyang administrasyon ay nakapokus na di umano ito sa mga vlogs, mga anti-Marcos na Kung tutusin, mas maganda pa manood sa mga vlog ng ating mahal na Pangulo kaysa sa mga mainstream bias media. Di ba? Sa mismong vlog ng ating Pangulo kasi mga kaibigan, malaman natin kung ano man yung nagagawa ng ating Pangulo. Kung ano yung mga natapos niya na, di ba? Hindi tulad ng mga bias mainstream media kung ano-ano yung mga hinahanap nilang butas sa ating mahal na Pangulo. nakatikim tuloy ng panunupalpal. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samut-saring komento mula sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na ang mga pinklawan muli na namang umalma kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagkabahagi nito ng kanyang mga adikain at aktibidad sa kanyang YouTube vlog. Patutsada pa ng mga anti-Marcos, nagsasayang lang daw di umano ito ng pera na galing sa taong bayan dahil ang pagbablog na lang daw di umano ang inaatupag nito. Pero ang totoo, dahilan talaga ng pagbablog di umano ng Pangulo ay para siya na mismo ang direkta na magbalita sa taong bayan kung ano ang kanyang mga proyekto at aktibidad bilang Pangulo ng Pilipinas. Tila nahubaran tuloy ng mga bias social media at giant news outlet dahil pag sila di umano ang nagbabalita tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos ay tila binabago o binabaliktad na di umano nila ang istorya para magmukhang hindi maganda ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Isa di umano itong strategy ng Pangulong Bongbong Marcos para mas direktang mapaalam niya sa taong bayan lalo na sa makabagong mundo kung ano ang tunay at aktual na ginagawa ng isang Pangulo para sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa totoo lang yung bumabatikos kay PBBM, inggit lang kasi nagkamali sila ng husga, kasama na dyan yung mga biased newscasters, mahiya naman kayo. Marami na pong hindi nanonood sa mga biased mainstream media, kasama na po kami mga 3 taon na po. Mabuhay ang PBBM admin, mabuhay ang sambayanang Pilipino, maliban sa mga bias mainstream media at mga komunista. Walang problemang mag-vlog ang Pangulo kasi siya mismo ang nagpapahayag ng katotohanan
kung ano ang kanyang magandang proyekto at aktibidad na kay Pangulo ang katotohanan. Dahil ang mga bias at bayarang media sa bansa hindi na dapat lahat sinasabi sa TV ang mga magandang ginawa sa bansa. Mabuhay ka, Pangulong Bongbong Marcos. Tama po, mahal naming Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ikaw na ang magbalita ng mga proyekto mo po. Dagdag o bawas mga binabalita. God bless you more, our beloved President Ferdinand R. Marcos. Tama lang po, PBBM, i-vlog nyo po ang mga naggagawa nyo. Di baguhin ang mga ayaw sa inyo. Dapat nga suportaran na lang natin ang ating Pangulo dahil siya ang iniluklok ng Diyos para sa ating bansa. Tadhana niya yan, iwag na natin siyang batikusin. Dapat nga support natin ang mga adhikain niya. Dati nga anti-Marcos ako pero now I support him as our President of the Philippines. I salute po PBBM dahil ginagawa niyo po ang the best niyo para maging ligtas at okay ang mga Pilipino sa ating bansa. God bless you po at sa lahat ng nasa kabinete, God is good all the time. And Good quote. afternoon. How do you describe the current relationship of the Philippines and China under your administration? Well, this is something that, again, it is like everybody else with our neighbors, our partners, it's the same. It is evolving simply because the world around us is changing. But it hasn't changed in any fundamental sense. Some people have said that the Philippines has shifted its policy away from the People's Republic and to other powers. That is certainly not true. We have not shifted away from China in any way whatsoever. We continue to foster the friendship, the relationship, the partnership that we have been developing with China since 1974 and 1975 when it became official. So that's how I describe it. It is a continuing search to find solutions to the challenges that we face jointly with China. Now, of course, as to the differences between China and the Philippines, certainly they exist, but it is not something that will define our relationship. It is something that we will continue to work to resolve and to make sure that the peace and the safe passage across the South China Sea, the West Philippine Sea, is assured. And we look to China as partners in that effort to keep that peace and to keep the trade that is so important to this part of the world alive and vibrant. Thank you, sir. Thank you. Harley Valbuena, DZME. Mayon volcano. So what will be your directive po sa ating disaster response agencies and also to the LGUs that might be affected by the volcano's increasing activity? Taal, it seems, is not in such a precarious, in such a dangerous situation. Mayon is a little bit more advanced in terms of hindi pa naman lumalabas yung lava. But if the lava flow starts, that's when we really have a disaster. Right now, what we are doing is preparing and moving people away from the area so that should the time come, kung hindi na, I hope it doesn't happen, but unfortunately the science tells us na parang ganun na nga mangyayari kasi yung the lid or the cap on top of the lava is slowly rising, not so slowly rising, at pakapuputok nga, kaya't nakabang tayo ng husto. At nakaready na naman tayo, at ganun naman talaga ang ating ginagawa. We watch it very, very closely, make sure that any of the communities that could be affected are evacuated and are given assistance while they are evacuated until the time that they can return to their homes. So it's the same thing. Yung Taal the problem is the release of the gas. May toxic gas na medyo naramdaman na ng mga ibang tiga doon. At yun, the DOH is looking after those people. And we have analyzed the problem and we know where the wind is blowing. Kaya alam na natin kung saan dadaan yung mga toxic na gases. Kaya iiwasin na natin yung mga tao na nakatira doon sa area na yun. All right? Thank you, sir. Mela Lesmoras, PTV4. Hi, good evening, sir. Sir, ilang linggo na lamang po ay ikalawang State of the Nation address niya. Kumusta po yung paghahanda para rito? At ano yung mga dapat i-expect ng mga tao mula sa inyong ikalawang SONA? Well, let me naman preserve some keep it until the time comes. Well, the truth of the matter is we're still preparing everything, all the materials that we're going to put together. Like any SONA, it will be a report to the nation as to what the situation what happened in the last year since the last SONA.
where we are now, what we have managed to do, and where we still have work to do. And that is essentially the template that we're going to use. So the things that I mentioned in the first SONA, we will have a look and see ano na nangyari doon sa mga ating mga pinag-usapan nung yung unang SONA. At sa palagay ko naman, meron naman tayo ipapakita, and that's what the Tomorrow marks the anniversary of China Friendship Day. So how do you expect and how will you strengthen the relationship? that we're slowly the process that we began after my visit to President Xi and to China in January. We have developed those concepts, the concepts of communication, the areas of the issues about the fishing grounds. All of these things are continuing, and perhaps soon we will be able to report. And this is the way that we strengthen this relationship that we have with China. Of course, on the private sector side, this is going on without any stop. The opportunities that China has given the Philippines and the Philippine corporations and Filipinos in general have been invaluable to the Philippines, and that's why that continues. Whatever else happens, this relationship again will not be defined by the differences, but by our common areas of interest and our common beliefs and the similarities in our culture, which we both countries will understand very well. At ito na nga mga kapan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.